Secret XPG. Bilisan mo, Han. Paalis na kami. Oo, Han. Bali doon na lang ako mag-aantay sa'yo sa may kanto sa veterans. Sagot ng babae. 2 days ago, bumaba ng barko ang tatay ko. Bakasyon na niya at nag-aya siyang pumunta kami ng isang resort sa Pampanga kasama ang ilang family members namin. Ako nga pala si Adrian, 20 years old at engineering ang kurso ko. Tinatawagan ko ang GF kong si Crystal, 19 years old siya at visual arts naman ang kinukuha niyang kurso sa isang tanyag na universidad sa Quezon City. Magandang maganda ang GF kong si Crystal. Likas na maputi at makinis ang kutis. Mahaba ang blonde niyang buhok, 5'3" ang tangkad at katamtaman ang katawan. Meaning, not so fat, not so thin. Magna 9 months na kaming mag-on ni Crystal. At ilang beses na rin kaming nagkakasama sa iisang kama. Subalit hindi pa naman namin nagagawa ang bagay na yun. Although alam kong hindi na siya baguhan sa ganitong bagay. Pero dahil sa muntik na siyang mabuntis nung ex niya, tila na trauma na siya at ayaw niya na munang may mangyari sa amin. Madalas ay naghahalikan lang kami. Hindi rin naman ako nagmamadali kasi naman hindi rin kami sure kung magkakatuluyan na kami. Pero malakas ang pakiramdam ko na seseryosohin ko na si Crystal. Kaya ngayong umuwi si Itay, ipapakilala ko na siya sa kanya at sa mga pamilya ko. Ako ang nag-drive ng van ni Itay dahil sa na-sprain ang kaliwang kamay niya sa barko. Umupo na lamang si Itay sa pinakalikod kasama ang ilang pagkain at mga bags. Katabi ko naman ang first cousin kong si Ate Janet, 25 years old at kapatid ni Itay ang yumao niyang tatay. Nasa second row naman ang nanay ni Ate Janet pati ang dalawa niyang kapatid. Narating namin ang isang kanto ng veterans at nakita ko doon ang GF ko. Bumaba kaagad ng front seat si Ate Janet at tinaya ang GF ko na doon na lang umupo. Pumwesto naman si ate sa pinakalikod katabi si Itay. Binaybay ko na ang Bulacan at tinext ko pa ang pamilya ng isa ko pang auntie. May pick up rin sila at sasama sa amin. The more the merrier, ika nga. Mas okay na rin ang ganito para ma-expose ang GF ko sa mga pinaka-close relatives ko. Masaya naman ang simula ng biyahe namin. Maraming kwentuhan at ilang kantsawan galing kina Ate Janet, si Auntie Berna at si Itay. Swerte ko raw kasi may pumatol pa sa akin na artistahin. Hindi ko rin naman masasabing pangit ako. Medyo may kaputian rin ako at singkit ang mga mata na minana ko pa raw kay Itay. Anyway, narating namin ang resort ng walang aberya. Kumuha kaagad si Itay ng isang malaking resort house para sa isang araw na pag-celebrate ng pagdating ni Itay. 2-story house ang nakuha namin. May 2 malaking kwarto sa baba at ganon din sa taas. Pinili ko ang isang kwarto sa taas na malapit sa hagdan at may bintanang kita ang kabuuan ng resort. Kasama ko doon syempre ang GF kong si Crystal. Sa katabing kwarto naman ang kay Itay kasi mukha itong master's bedroom at may maliit na balcony na makikita mo ang isang pool sa ibaba. Pagkapasok namin ng kwarto ni Crystal ay sinara ko agad ito at niyakap ko siya. I miss you, Han. Mwah. Sabay halik sa mapupulan niyang labi. Easy lang, Han. Baka masira ang lipstick ko. Nilayo niya ng kaunti ang labi niya. Ito naman ang arte. Ano kaya kung halikan ko yung lips mo at ikalat ko ang lipstick mo para magmukha kang girl version ni Joker? Biro ko sa kanya. Sige, subukan mo nang hindi ka na makakiss ulit sa akin. Tumaas naman ang kilay ni Crystal na parang mataray na kontrabida. Joke lang. Ito naman hindi na mabiro. I know, Han. Makalipas ang ilang oras, bumaba na kami ni Crystal at tumulong sa paghahanda ng mga pagkain malapit sa pool. Uy pre,
kamusta na? Ganda ng syota mo ah. Bati naman ang pinsan kong si Arvin, 20 years old, at ang pinakamalapit kong pinsan na itinuturing ko ng kapatid. Aba syempre, ako pa? Pagmamayabang ko pa naman. Lol, ginayuma mo lang ata yan eh. Ina mo, loko. Diskarte lang yan, tol. Pagmamayabang ko pa ulit. Anong diskarte? Pang ilang syota mo na ba yan? Di ba pangatlo pa lang? Ay nako, Arvin. At least, hindi naman si Adrian na tulad mong kahit mukhang kabayo, papatulan mo. Sabat naman bigla ni Ate Janet. Namo, Kitams, pati si Ate Janet kampi sa'kin. Pangasar ko pa kay Arvin. Alam mo kasi Ate Janet, ibahin mo ko kay Adrian. Sa akin kasi, hindi ko na kailangan ligawan ng chicks kasi kusang lumalapit na lang. Sagot naman ni Arvin at tila ayaw patalo. Lumalapit nga, mukha namang kabayo. Uy, grabe ka naman Ate Janet. Di naman ganun si Rowena. Sadyang pahaba lang ang mukha niya. Pero hot yun kala nyo? Pagdepensa ni Arvin. Nagpatuloy pa ang kulitan naming tatlo. Pero mostly naman kampi talaga sa akin si Ate Janet. Medyo madilim na nang nagsimula na kaming kumain. Dito ko na pinakilala ang GF kong si Crystal sa harap ng family ko. Hello po sa inyo. Mahiyang pagbati ni Crystal sa pamilya ko. Welcome to our family, Iha. I hope tumagal kayo ng anak kong si Adrian. Kasi alam kong pihika nito sa babae. Biro naman ni Itay. Naalala ko patuloy noon si Inay. 10 years ago nung maghiwalay sila ni Itay. Dahil daw nalaman ni Inay na may ibang babae si Itay. Ang sabi naman sa akin ni Itay noon na mali ang hinala ni Inay. Nung sumakay na ng barko si Itay, doon na ako tumira kay Inay. Hindi ko naman kinulit pa si Inay kung ano ang totoong dahilan ng hiwalayan nila kasi nasasaktan na ako sa tuwing umiiyak si Inay noon. Pero sana itong gabi na andito siya para kahit man lang once kumpleto kaming pamilya. Matapos ang nakakabusog na kainan, nagsimula ng magtagayan sina Itay at sina Uncle. May videoke pa doon kaya masayang masaya sila. Ako naman ay nasa gilid ng pool. Hindi ka ba lalangoy? Napalingon ako kung sino ang nagtanong sa akin. At napalunok ako ng laway nang makita ko si Crystal. Nakabikini ito ng scarlet red at natulala talaga ako sa sobrang sexy niya. Talagang nakakabuhay ng dugo. Para siyang model o contestant ng beauty contest. Maging ang pamilya ko napatingin din sa kanya, pati na rin ang ibang mga tao sa resort. Hindi na ako magsiswimming Han. Ikaw na lang. Tatagay kasi kami ni na Arvin. Sagot ko kay Crystal. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw na lang munang humawak ng camera ko. Inabot niya sa akin ang camera niya. Dahil sa hilig niya rin ang kumuha ng mga pictures, siguro napuno na ng pictures ang 1TB na external drive niya dahil sa dalas nitong kumuha ng shots. Pagkadating naman ni Arvin, may dala itong 3 case ng Red Horse. Let's go, tol! Aya niya sa akin. May nakita kaming isang maliit na lamesa sa may dulo ng pool malapit sa shower room. 4 kaming nag-inuman. Ako, si Arvin at Ate Janet at ang isa ko pang pinsan na si Roy. Lumalangoy naman si Crystal at talagang nakaupansin siya sa mga napapadaan at nakikilangoy sa pool. Katagalan ay mukhang dumami na ang lumalangoy sa pool. Lumapit sa akin si Crystal, bakat ang kanyang mga kayamanan. Oh Han, tagay ka. Inabutan ko siya ng bote at sumali sa amin. Naka-4 pa siya kaya nagmukhang malaki ang kanyang mga hita na sobrang puti. Sing puti niya siguro si Sunshine Cruz. Nakailang tagay pa kami at sinundan pa ng tequila. Han, punta na ako sa taas ha.
Di ko na kaya eh. Paalam sa akin ni Crystal. Pinayagan ko naman siya. Dahil alam ko, hindi rin siya ganong kalakas uminom. Tuloy kami sa tagayan, biruan at kwentuhan. Naglaro pa kami ng spin the bottle. At isa sa nakakatawang nangyari ay ang pinatungga ng isa pang bote ng Red Horse si Arvin, pero sumabog sa bibig ang suka niya at nabasag pa ang bote ng mabitawan. Tuloy ang pagsuka ng mokong at nagkalat na. Napilitan kaming lumipat sa loob ng bahay. Doon kami ulit nagtagay sa sala. Medyo hilo na ako at nakatulog na lang. Nagising akong bigla nang feel kong nasusuka na rin ako. Wala na sa tabi ko sina Arvin at Ate Janet. Si Roy tulog rin sa carpet. Pumunta ako ng CR kasi mabigat ang dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. Umiikot ang pakiramdam ko. Pagkakita ko ng toilet bowl, binulwa ko na rin ang laman ng tiyan ko. Mapait at maasim ang lasa. Hindi ko na kaya. Nagmumug ako at naghilamos. Medyo gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Tinignan ko ang oras, 2:30 AM na. Umakyat ako sa kwarto ko, wala dun si Crystal. Hindi ko alam kung saan pumunta. Pumasok ako sa banyo at nakasabit dun ang red na bikini ng GF ko. Basa pa ito at nakakalat sa floor. Dinampot ko ito at sinabit sa isang hanger nang mapansin kong medyo madulas. Inusisa ko pa nga ito at dito ko na napansin na meron ngang kakaiba. Nag-shower ako sandali at tumiga na lang sa kama. Umaga na nang magising ako. 8:15 AM akong nagising. Nakita kong nakahiga na sa tabi ko si Crystal. Naka-strapless tube siya na hapit sa kaitan ng pusod. Nakamaong shorts din siya na sobrang ikli. Lumiliwanag ang kaputian niya ng masinaga ng araw. Hindi ko na natiis na halikan siya sa labi. Han, gising ka na pala. Sambit ni Crystal at gumanti naman ito sa akin. Sa oras na iyon ay nadala naman ako, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinubukan ko kung papayag na siya. Subalit tumanggi pa rin si Crystal. No, Han, wag please. Di ba napag-usapan na natin to? Wika niya. Sige na Han, kahit isa lang. Wag muna Han, ayoko pa. I'm not ready. Han naman eh. Tumayo na ako at sinuot ulit ang shorts ko. Nawalan na ako ng gana. Sa ayaw ko pa nga, bakit ba ang kulit mo? Iritado niyang sagot. Hindi naman sa ganun. Siyempre gusto ko rin nang ibigay sa'yo ang lahat sa akin. Bakit? Di ka pa kondento sa ganito? Kailangan bang may mangyari na agad? Kinamot ko ang ulo ko at tumalikod. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Iniwan ko na muna siya at pumasok ako ng banyo para maligo. Pagkalabas ko ng banyo ay nakaiga si Crystal at busy sa cellphone niya. Hindi ko alam pero iritado talaga ako. Lagi na lang ganito. San ka ba kagabi? Bakit wala ka dito nung 2:00? Nasa baba ako kasama ng mga pinsan mo. Hindi na kita ginising kasi lasing ka na. Sagot niya pero iritado pa rin ako nang hindi ko maipaliwanag. Bumaba ako at naabutan ko sa lamesa si Ate Janet at Arvin. Oh, mukhang hindi maganda ang gising mo ah. Tanong agad sa akin ni Ate Janet. Mukhang magaling magbasa ng mukha si ate. Okay naman ate, bakit? Hindi nga, baka naman di ka nakascore kagabi. Pangiinis ni Arvin. Ha? Naku, di ba sabi ko nga sa inyo na wala pa kaming plano sa ganun at mukhang di pa handa si Crystal. Ang hina mo tol? Sagot naman ni Arvin. Umalis na lang ako para makaiwas sa pangiinis nila. Gusto ko sanang tanungin si Arvin kung kasama nga nila si Crystal kagabi
Pero hinayaan ko na lang. Baka mas lalo pa akong kulitin ng mga yun. Pabalik na kami ng Manila at syempre ako pa rin ang taga-maneho. Kaso kapansin-pansin hindi tumabi sa akin si Crystal. Si Ate Janet na lang ang nasa front seat. Nasa pinakalikod naman ang GF ko at katabi ng itay ko. Mukhang may tampuhan effect kayo ng GF mo ha. Bulong sa akin ni ate. Hindi naman ate, don't worry. Tahimik kaming bumiyahe. Mukhang pagod ang karamihan sa amin. Ako, medyo inaantok na rin. Pero syempre, malapit na kami sa NLEX kaya tiniis ko na lang. Sinisilip-silip ko rin ang GF ko sa likod. Mukhang busy ito sa CP niya. Sino bang tinetext niya? Baka kung sino ang nangungulit sa GF ko nang hindi ko nalalaman. Secret XPG. Medyo nagtatampo na rin ako. Pero mahaba pa naman ang pasensya ko at may tiwala naman ako sa kanya. Hindi kalaunan ay mukhang nakatulog na si Crystal kasi nakapikit na ito at nakatingala. Nag-focus na lang ako sa daan. Simula ng araw na yun, mukhang may pagbabago akong nararamdaman kay Crystal. Minsan na lang itong mag-text sa akin. Ayaw sumama sa akin nung inaya akong mag-date. Kesyo busy raw siya sa mga projects nila. Sa tingin ko naman, busy nga kaya hinahayaan ko na lang. Pero iba na talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Tila nanlalamig na siya sa akin. Kung dati, madalas ko siyang makausap sa cellphone. Ngayon mostly nagiging missed calls na lang ang mga tawag ko. Anong problema ni Crystal? 5:30 PM at tinawagan ko siya. Nakailang ring at buti sumagot naman. Hello? Han, bakit hindi ka na nagre-reply sa akin? Bakit hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko? Busy kasi ako eh. Grabe naman yan. Lagi ka na lang busy. Hindi pa pwedeng makausap kita kahit sandali lang. Sandali lang naman yung pag-text at tawag ko ah. Busy nga ako eh. Ang kulit naman. Tsaka hindi mo na ako tinatawag na Han ngayon. Pansin-pansin ko ang pagbabago mo Han. What's wrong? Nothing wrong, okay? I just need space, Adrian. Sorry. At pinutol na niya ang tawag. Halos di na ako makatulog. Wala naman akong naiisip na ginawa kong kasalanan. Dahil sa nagbabakasyon si Itay dito sa Pinas, pinakiusapan niya akong makasama siyang tumira sa lumang bahay namin. Tanging dalawa na lamang kaming nakatira doon. At si Itay naman ay mukhang abala sa pag-ikot-ikot at mostly wala sa bahay. Kaya madalas akong mag-isa doon lalo na paggabi. Namimiss ko tuloy si Inay. Buti pumayag pa rin siyang makasama ko si Itay. Sana magkabalikan na lang ulit sila. Nagpatuloy ang cold shoulder treatment sa akin ni Crystal. Hindi ko na nga alam kung mag-on pa rin ba talaga kami. Hanggang sa may natanggap akong text mula sa isang kaibigan ko na ka-schoolmate ni Crystal. Pre, sino yung lalaking madalas kasama ni Crystal? Nagtaka ako sa tanong ng barkada ko. Sinong lalaki? Di ko alam pre. Pero alam mo, di naman sa nakikialam ako ha. Pero parang iba ang kutob ko sa lalaking yun eh. Anong kutob mo pre? Basta, yung amoy isda. Ganun ba? Paano mo nasabi? Baka naman ka-group niya lang. Naku hindi ah, sure ako dun. Madalas sinusundo ng lalaki si Crystal pre. Mostly paghapon na, nakikita ko silang sabay maglakad sa labas ng gate. Naku pre, bantayan mo si Crystal, baka kung ano na yan. Isang babala ng kaibigan ko ang nakadagdag bigat sa nararamdaman ko. Totoo ba ito? Nagtataksil ba sa akin si Crystal? Imposible yun, hindi ganon si Crystal. Kilala ko ang GF ko, mainhin at tapat itong babae. Walang history ng panloloko akong nalaman kay Crystal. So most likely, nagkakamali lang ang friend ko at sigurado ako. Pero sa likod ng isip ko, hindi pa rin mawala ang pag-aalala. Isang hapon, tumawag ulit ako kay Crystal. Han, labas tayo? Sensya na Adrian. May group meetings kami para sa practice pictorials namin next week eh.
Next time na lang. Ah, ganun ba? Sige, next time na lang. Okay, bye. At pinutol agad niya ang tawag. Ni hindi man lang ako nakapagsabi ng I love you or I miss you. Dati, bago matapos ang tawagan namin, nag-I love you pa kami sa isa't isa. Pinagpasyahan ko na lamang na pumunta sa isang mall sa North EDSA para naman maaliw ako. Nag-ikot-ikot muna ako doon. Napansin kong may isang magandang pelikula ang showing sa sinehan ng malls. Action pack ang palabas at sure ako sulit ang bayad ko rito. Umakyat na ako ng escalator, buti hindi kahabaan ang pila sa booth. Nagulat na lang ako nang makita ko sa bandang unahan ng pila ay naroon si Crystal. Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba may group meeting sila? Bet nasa sinehan siya at nakapila. Nakaramdam kaagad ako ng inis. Kumpirmado kong nagsinungaling sa akin si Crystal. At mas lalo pa akong nagulat nang makita ko kung sino ang kasama niya. Bakit magkasama si Itay at ang GF ko? Close ba sila? Kung ganun, kailan pa? Although nagkwento na sa akin si Crystal na nakakausap niya si Itay through messenger. Pero first time silang magkita nung dinala ko si Crystal sa resort. So paanong nangyari na magkasama sila ngayon at mukhang ang close nila? Nakaakbay pa si Itay sa balikat ni Crystal. Matipuno at matangkad si Itay. Bagay na hindi ko namana sa kanya. Pero mahahalata mo pa rin na mature na talaga siya. Bakit ganun? Sa style ng kilos nila ay parang silang magjowa. Dinedate ba ni Itay ang JF ko ng palihim? Hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Gusto ko sana silang sundan kaso hindi ko alam kung anong palabas ang papanoorin nila. At ayoko ring mahuli nila ako sa loob. Kaya ang ginawa ko na lang ay nagantay ako sa labas ng sinehan. 3 hours akong tatambay sa labas para naman akong guard nito. Naglaro na lang muna ako ng CP ko. Nag-browse sa net at kung ano-ano pa. Dapat sana may ka-textmate na lang ako para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Bawat minutong tinagal ko dun ay parang mas lalo akong nahihirapang huminga. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay ko na para akong nilalamig. After ang ilang oras kong paghihintay, nagsilabasan na ang mga tao. Ilang sandali pa ay nakita ko na sila. Nakaakbay pa rin si Itay kay Crystal. Dito ko na napansin na ang ganda ng suot ng GF ko. Naka-sleeveless siya at skinny pants. Sexy ang forma. Nakalugay ang kanyang buhok at mapulang-mapula ang mga labi. Sinundan ko sila. Habang sinusundan ko sila, sinubukan kong tawagan ulit si Crystal sa CP niya. Nagring ito pero nakita kong pinatay niya ang tawag. Nakapag-ikot-ikot sila sa department store. Napunta pa sila sa mga lingerie at mukhang pumili pa si Itay ng 3 klase na talagang napaka-sexy kung isusuot ng GF ko. Bakit ganun? Mukhang hindi nag-aalinlangan si Crystal. Madalas itong nakangiti at mukhang masayang kasama si Itay. Sinubukan ko ring tawagan si Itay pero naka-off ang CP niya. Kumain pa sila sa isang restaurant at mga bandang 8:40 PM na nang lumabas sila ng mall. Sinundan ko pa rin sila. Pumunta sila sa mga nakapilang taxi. Pasimple akong sumingit sa pila ng mga tao at mabilis akong nakasakay ng taxi. Gusto kong malaman kung saan sila pupunta. Pinasundan ko sila sa sakay kong taxi. Napansin kong pamilyar ang daang tinatahak nila. Sigurado ako, papunta sila sa boarding house ni Crystal. Ihahatid ni Itay ang GF ko sa boarding house niya. Pagdating namin, halos 10 PM na sa relo ko. Pinahinto ko sa di kalayuan sa boarding house ang taxi. Nakita kong pumasok si Itay kasama ang GF ko sa boarding house. Weekend nun at sure ako nakakaunti lang ang tao sa bahay na yon. Maingat akong sumunod sa kanila. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko hanggang tenga sa bawat takbang ko. Ang init ng mga tenga ko. Nanginginig akong lalo. Nasa 2nd floor ang kwarto ni Crystal. Kahoy naman ang sahig sa itaas kaya dahan-dahan ako para hindi nila ako marinig. Bakit kaya sumama pa sa itaas si Itay? Akala ko ihahatid niya lang ang GF ko.
Naririnig ko pa silang nag-uusap at ang pagsara ng pinto ng kwarto ni Crystal. Buong ingat akong lumapit sa pintuan ng kwarto ng GF ko. Naririnig ko pang nag-uusap sila pero hindi ko marinig ng malinaw kung ano ang pinag-uusapan nila. Gusto kong kumatok, gusto kong pumasok pero umaatras ako. Blanko ang isip ko kung sakaling harapin ko sila. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naghanap ako ng pwedeng pagsilipan. Gusto kong malaman ang mga nangyayari sa loob ng kwarto ni Crystal. May napansin akong isang maliit na butas. Dating pinagpakuan ito. At dahil plywood lang ang dingding na humahati sa bawat silid, ay manipis ito at pwede kong gamitin. Nagsimula na akong manilip. Wala akong makita kundi ang kortinang sky blue at ang kama ni Crystal. Mukhang nasa gilid sila nakapwesto. Hindi ko pa rin marinig na maayos kung ano ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa biglang tumahimik. Ilang minuto rin ang tinahimik sa loob. Anong ginagawa nila? Ang tanging naririnig ko lang ay ang ilang mahahaba at mabibigat na buntong hininga ni Crystal. Ilang minuto pa ay may nakita akong puti na tumilapon sa gilid. Parang damit at may narinig pa akong pagbukas ng zipper. Di na ako mapakali. Sino ba naman ang hindi magpapanik kung malalaman mong posibleng gawin nga nila ang bagay na iyon at wala kang lakas ng loob para pigilan sila. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko ang mga paa nila. Ang sarap magwala. Gusto kong suntukin ang pintuan. Pero bakit ganito? Bakit naduduwag ako? Lumipat ulit ako sa butas ng pinto. Nakita ko na ang mukha ni Crystal. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa sa kanya. Ang sakit-sakit. Gumalaw ulit si Crystal. Hindi ko na makita ang mukha niya. Ang nakita ko naman ay ang katawan ni Itay. Naka-side view siya sa akin. Kita ko ang dibdib, tiyan at bewang niya. Medyo yumuko siya ng kaunti. Huwag ka nga maingay, Crystal. Baka marinig tayo ng mga boardmates mo. Okay po, Tito Ray. At mukhang naunahan pa ako ng sarili kong ama na makascore sa GF ko. Wasak ang puso ko. Wala na akong nagawa kundi ang maging saksi sa lihim na tagpo sa pagitan ng GF ko at ng tatay ko. Hindi ko na namalayan na tumutulo na ang mga luha ko. Hindi ko na kinaya ang mga nasaksihan ko. Mukhang hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyari sa kanila. Ibig sabihin, may nangyari rin sa kanila sa resort. Kaya siguro hindi ko nakita si Crystal noon sa resort house kasi nasa loob siya ng kwarto ni Itay. Habang ako ay lasing na nakatulog sa kabilang silid. Napaupo ako sa gilid ng pinto. Iyak ako ng iyak. Ang sakit pala talaga ng niloko. Hindi ko pa naranasang manloko ng babae. Pero hindi ko rin inaasahan na ako pa pala ang lolokohin. Grabe ang bigat at sakit sa dibdib. Para na akong mababaliw. Ang galit ko ay napalitan ng awa sa sarili. Awang-awa ako sa sarili ko. Bakit ko ba hinayaang mangyari sa akin to? Anong mali ba ang ginawa ko at sinapit ko ang ganitong karanasan? Naririnig ko pa ang mga tinig ni Crystal na parang nagpapalunod sa akin sa balon ng kabiguan. Ilang minuto rin akong nanatili sa labas. Tansya ko ay nasa 30 minutes na ako doon at nakaupo lang. Pero napagdesisyonan ko na hayaan na sila. Bahala na sila sa buhay nila. Mga taksil. Sarili ko pang ama ang aahas sa akin. Tumayo na ako at umalis nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni Crystal. Hindi ko maiwasang mapalingon. Nakita ko si Crystal at nakatapis ito ng tuwalya, mukhang maliligo sa banyo. Nanlaki ang mga mata niya at namutla nang makita ako. Luhaan at bigo. Hindi siya nakapagsalita. Tulala siyang nakatayo at nakaharap sa akin na parang nakakita ng multo. Dito na nanumbalik bigla ang galit ko. Sumamangot ang muka ko at nanlisik ang tingin ko sa maamong muka ng taksil kong kasindahan. Isinusumpa ko ang makilala ko pa siya. Sigurado akong ramdam ni Crystal ang galit na nararamdaman ko. Tumalikod ako at iniwan ko siyang tulala. Ayoko nang makita pa ang mukha ni Crystal
Kung maging ang tatay ko, baka mapatay ko pa sila. Ilang buwan pa lang kaming magkasintahan ni Adrian. Inabot muna ng mahigit 3 buwan. Bago ko siya tinanggap bilang boyfriend ko. Mabait si Adrian. Cute at matalino. Secret XPG. At ang isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay yung madalas niyang pag-contact sa akin. Halos araw-araw, tinetext niya ako at tinatawagan. Bagay na hindi ginagawa ng 2 kong ex-boyfriends. Feeling ko talaga gustong-gusto niya ako kasi ang lambing niya lagi sa akin. Pero isang bagay ang hindi ko kayang ibigay sa kanya. Yun ay ang aking sarili. Inaamin ko, may karanasan na ako. Actually 16 ako noon. Ang unang nakakuha ay yung una ko ring boyfriend na hindi naman tumagal ng 4 na buwan kasi babaero. Nagdesisyon akong hindi muna namin yon gawin ni Adrian dahil sa isang insidente nung last ex ko. Muntik na akong mabuntis ng ex ko. Halos 2 buwan na akong walang dalaw at may mga sintomas akong nararamdaman na nagsasuggest na buntis nga ako. Natakot ako kaya sinabi ko sa ex ko ang sitwasyon ko. Hindi ko inaasahang aatras siya sa akin. Ayaw niyang panagutan ang mabubuong buhay sa sinapupunan ko. Nakapag-break siya sa akin. 1 month later, nagulat na lang ako nang datnan ako ulit. Para akong nabunutan ng tinik nang malaman kong hindi pala ako buntis pero delay lang pala ang dalaw ko. Dito ko rin nalaman na kaya pala ayaw akong panagutan ng ex ko dahil may pamilya na siya. 28 ang edad niya noon. Nakilala ko siya nung debut ko. Eldest brother siya ng isang kaibigan ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa siya sinagot noon na ang layo naman ng agwat namin. Siguro may father complex lang ako. Lumaki akong walang ama, single mom ang nanay ko at kumayod talaga siya para palakihin ako at ang half brother ko. Iniwan ng papa ko ang nanay ko nung dalaga pa ito at buntis. Iniwan at pinabayaan. Hindi ko alam kung sino siya o ano ang itsura niya. Pero sabi ni nanay, maputi at chinito daw ito. Doon ko raw naman ang features ko. Hindi ko naranasan ang feeling ng magkaroon ng ama. Except nung nag-live-in si nanay at ang tatay ng half-brother kong si Johan. Okay na sana kami nun. Subalit hindi rin tumagal ang masaya naming buhay dahil sa isang masaklap na aksidente. Namatay ang stepfather ko. Iwalay rin ang pamilya ng present boyfriend kong si Adrian. Pinalaki rin si Adrian ng nanay niya. Pero sumusuporta pa rin naman ang tatay niya sa kanyang pag-aaral. Seaman ang tatay ni Adrian. Sabi pa nga ng BF ko na dating seaman loloko raw ito. Kaya naghiwalay dahil nakipagrelasyon daw sa isang mas batang babae. Hindi ko pa nami-meet up ang father niya. Pero through Facebook, nakilala ko ang ama ng BF ko. Nagsimula ito nang mag-like si Tito Ray sa ilang mga pictures ko. Mostly mga art photography na pinopost ko sa 2 album ng profile ko. Nag-comment siya sa ilang selfies ko rin at dito siya nagpakilala na tatay daw siya ni Adrian. Nahiya naman akong bigla, hindi ko in-expect na makikipagkomunikasyon ang tatay ni Adrian sa akin. Pero dahil sa respeto at ayoko namang maisip ni Tito Ray na isnabera ako, kinakausap ko naman siya. Sinabi ko na rin ito kay Adrian. Tuwang-tuwa naman ang mokong at magaang ang loob ng tatay niya sa akin. Masaya rin naman ako. Hindi naman madalas na makipag-usap ang tatay ni Adrian. Pero hindi naman napuputol ang komunikasyon ko sa kanya. Hindi naglaon, nagsimula na kaming magka-chat sa messenger. Okay kausap si Tito Ray. May sense talagang kausap. Dahil na rin siguro sa marami na itong experiences, kaya marami nang nasishare sa akin. Madalas rin niya akong payuhan na parang sarili na niyang anak. Kahit hindi ko pa siya nakikita, magaan ang feeling ko kay Tito Ray. Para siyang big brother ko or lost father. Ilang problems rin ang na-share ko sa kanya at malugod naman niya itong pinagtuunan ng pansin. Kontento na ako sa relasyon ko kay Adrian. May BF na ako na tapat at mapagmahal. Meron pa siyang ama na tinuturing ko na ring sarili kong tatay.
Medyo pilyo nga lang rin minsan si Tito Ray. Sa bagay, sabi pa nga ni Adrian na chick boy daw dati ang tatay niya. Pero natatawa na lang akong minsan kasi magaling talaga siyang magsalita at maraming alam na green jokes. In short, enjoy ka-chat si Tito Ray. Mostly nagkaka-chat kami late na ng gabi, mga 10 to 12 midnight. Minsan inaabot pa ng 2 AM. Pero sinisikreto ko na yun kay Adrian, baka mag-alala na naman na kulang ang tulog ko. Isang gabi, 11 PM, nag-upload ako ng mga selfie pics ko sa Facebook nang mag-ping ang messenger ko. Si Tito Ray pala. Hello Iha, gandang gabi. Hi po Tito Ray. Ayos tong mga na-upload mong selfies ha. Naku, nakakahiya naman po. Huwag ka na mahiya, Crystal. Di ka naman iba sa akin eh. Hilig mo talaga mag-selfie ano? Napangiti na lang ako sa hiya. Madalas humakot ng likes at comments ang mga sexy pictures ko. Nakaka-boost din ng confidence ang mga likers ko sa FB. Although marami sa kanila ang makukulit at humihingi ng cell number ko. Tulog ka na ba? Ay, di pa ho Tito Ray. Akala ko tinulugan mo na naman ako eh. Anong ginagawa mo ngayon? Wala naman po. Nakahiga lang sa bed. Dapat ang i-upload mo ang mga pics mo ngayon na nakapanjama. Para mabawas-bawasan naman ang mga asungot na comment sa pics mo. Tito Ray talaga? Di naman ako nakapanjama ngayon no? Ay ganun? So ano palang suot mo ngayon? Napatingin ako sa suot ko bigla. Naka-white shirt ako at naka-shorts na kulay pink. Naku, secret na po yun. Panjama nga. How cute. Hindi nga po panjama, Tito Ray. Sige nga, send ka nga ng selfie sa akin. Tila naghahamon si Tito Ray, kaya kumuha ako ng selfie habang nakahiga at sinend ko sa kanya. Ano ba yan? Wala naman akong nakikita, kundi ang mugshot mo na naman. Ay, Tito Ray ang mean. Wag yun, mukha mo ang itutok mo. Tignan ko lang yung suot mo ngayon, kung nakapanjama ko nga o hindi. Hindi ko alam kung bakit ako na-challenge bigla. Sumandal ako sa headboard ng kama. Nilagay ko sa timer ang camera ng phone ko at pumwesto ko sa bandang paanan ko. Tinignan ko muna ang picture. Medyo mababa ang kuha, kaya kita ang kabuuan ng maputi kong mga hita. Sinend ko nga ito kay Tito Ray, ilang segundo pa at nag-reply na siya. Uy wow, ang puti mo Iha. Thanks po. Natawa na lang ako kay Tito Ray. Naku Tito, baka umano ka dyan bigla ha? Anong umano? Wala po. Baka ikaw yung umano dyan bigla. Parang nakaramdam ako ng kiliti nang mabasa ko ang message sa akin ni Tito Ray. Parang nasa harapan ko na siya mismo at nakatitig. Ang pilyo niya po talaga Tito Ray. Observant lang ako dear. Ikaw nga eh. Nasense ko na nagiging makulit ka na. Ay, hindi naman po. Send me another pic dear. Anong pic naman po? Well, kung anong feel mo na ipakita sa akin, Iha, isend mo na. And make sure na malinaw yan. Medyo dark kasi yung nauna. Ano ba to? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Na-excited na ba ako? At bakit? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero umupo ako at medyo bumuka. Nilagay ko sa kama at pinatayo ang cellphone. Hinila ko ng konti ang t-shirt ko pababa. Kinunan ko ang sarili ko ng picture at sinend kay Tito Ray. Oh my, ang init naman dito, Crystal. Kailangan ko nang itigil ito bago pa ako mawala sa katinoan. Hindi na ako nag-reply kay Tito Ray. Hindi ko maipaliwanag pero nakakaramdam na ako ng kakaiba. Nag-offline na ako kaagad para akong mauubusan ng hangin. Medyo naging nakakailang ang mga nakalipas na panahon.
Nagko-comment pa rin naman si Tito Ray sa akin na parang walang nangyari. Dinetma ko na lang din. Inisip ko na lang na siguro lonely rin si Tito Ray sa barko. At napagkatuwaan niya ako kasi ako lang ang babae na nakakausap niya. Mabilis na dumaan ang ilang buwan. Nabalitaan ko na lang kay Adrian na papauwi na si Tito Ray. Nang dumating ito, nagplano kaagad siya na mag-resort. Inaya ako ni Adrian. Siguro ipapakilala niya ako sa father niya. Dumating na rin ang panahon ng picnic namin. Ang BF ko ang nagdadrive ng kotse. Na-sprain daw sa kamay si Tito Ray. Pagpasok ko ng kotse, nakita ko siya kaagad. Nagkangitian lang naman kami. Tumabi ako sa BF ko. Masaya naman ang biyahe namin. Pagdating namin sa resort, tumulong ako sa paghahanda ng mga makakain at mga kagamitan. Overnight lang kami rito, kaya at least sulitin na namin ang picnic. Pagsapit ng gabi, nag-decide akong mag-swimming muna. Panay ang tingin sa akin ng BF ko at ng mga pinsan niya. May iba ring mga bisita ang napapatitig sa akin. Pero nagsawa na rin naman akong lumangoy, kaya sumali na lang ako sa tagay ni na Adrian. Nakailang bote na rin kami. Hindi ko na rin alam kung nakailang bote na ako. Dinagdagan pa ng pinsan ni Adrian ng isa pang boteng tequila. Nakatagay ako ng 4 pero tinanggihan ko na ang mga sumunod. Parang umiikot na ang paligid at ang gaang ng katawan ko. Nagpaalam na ako kay Adrian at aakyat na ako sa taas. Basa pa ang katawan ko at nakabikini pa ako nang umakyat ako sa taas. Nakasalubong ko bigla si Tito Ray na mukhang may dalang isang malaking kahon na balot na balot. "O Crystal, sakto lang ang rating mo. Halika, meron akong ipapakita sa'yo." "Ano po yun?" Sumunod ako sa kanya at pumasok sa silid niya. Maraming bag ang nagkalat sa silid niya at may ilang kahon na mukhang regalo. "Wow, Tito Ray, ang dami niyo hong regalo ah." "Naku, ewan ko dyan sa hipag ko. Nag-abala pa. Halika, tulungan mo akong buksan ang mga to." Binuksan namin ang ilang mga regalo. Dito ko napansin na matangkad rin pala si Tito Ray. Matipuno ang katawan at fit para sa edad niya. Medyo may mga puting buhok, kaya hindi rin maitatangging mature na siya. Naka-shorts at sando lang si Tito Ray. Tito, picturean ko na rin po kayo kasama ang mga regalo nyo." Sige. Maganda nga yung naisip mo." Kumuha ako ng ilang shots gamit ang cellphone ko. "O iha, sumali ka na rin sa picture. Dito ka sa tabi ko. Para at least may picture naman tayong dalawa." Lumapit ako sa kanya at pumesto sa kaliwa niya. Umakbay siya sa akin at kumuha ako ng ilang selfie pictures. "Oh, ito namang isa pang regalo. Picture din tayo dito." Tinuro niya ang isang regalong cross-stitch na naka-frame. Tumabi ulit ako sa kanya. Sa bewang ko naman siya humawak habang kukuha ako ng picture. "Oh, lapit ka pa rito. Medyo malayo ka pa eh." Marahan niya akong hinila palapit sa kanya. Dumikit ang gilid ng katawan ko sa gilid rin ng katawan niya. Kumuha ako ng isang shot. "Oh, ito. Alalayan mo sa harap." Pinunta niya ang frame sa harapan ko. Hinawakan ko ito ng isa kong kamay para hindi matumba. Pumwesto naman si Tito Ray sa likod ko at dahan-dahan akong niyapos. Ramdam ko ang init ng magagaspang niyang palad sa bewang ko. Hindi ko naman namalayan na dinikit niya rin ang katawan niya sa likod ko. Hindi ako nag-react ng obvious at kumuha na ako ng shot. Amoy ko rin ang mainit niyang hininga na amoy alak. Tila nawawalan ako ng lakas para humiwalay sa pagkakayakap niya sa akin. Rinig kong inamoy ni Tito Ray ang buhok ko. Parang tumayo ang mga balahibo ko. Nakayakap pa rin siya sa akin. Humarap ako sa kanya. Tinitigan ko ang mukha niya. Parang binabasa niya ang isip ko. Hinawakan niya ulit ang bewang ko at hinila palapit sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa akin. Hanggang sa naramdaman kong lumapat ang kanyang mainit na labi sa mapula kong labi.
Bakit hindi ako pumiglas? Parang nawalan ako ng lakas na gumalaw. Nilapit ulit ni Tito Ray ang labi niya at tinalikan ulit ang labi ko. Hindi pa rin ako makagalaw. Bigla akong gumanti ng halik sa kanya. Isa itong malaking pagkakamali. Nasa ibaba ang boyfriend ko, tumatagay, at ako rito sa isang silid at kasama ang tatay ng boyfriend ko. Pero bakit ganito? Alam kong mali pero wala akong lakas pigilan ang nangyayari. Tama na po, Tito. Kumalas ako sa kanya. Kailangan ko nang makaalis. Hindi naman niya ako pinigilan. Lumabas kaagad ako ng kwarto niya. Pumasok ako sa silid namin ni Adrian. Diretso ako sa banyo. Nag-shower muna ako bago matulog. Medyo hilo pa rin ang pakiramdam ko. Natapos na akong mag-shower. Nakasuot na ako ng shorts at t-shirt nang bumukas bigla ang pinto ng silid. Tito Ray? Lumapit siya ng dire-diretso. Hindi kumikibo at nakatingin lang sa akin. Paglapit niya, bigla niyang hinablot ang mukha ko at siniil niya ako ng mainit na halik. Napapikit na lang ako. Bakit ba hindi ko siya kayang pigilan? Halika, Kristal, sa kwarto ko, bilis. Bakit po? Didisiplinahin lang kita. Hindi niya ako mahila kaya binuhat niya ako. Dinala niya ako ulit sa silid niya. Alam kong may mangyayari. Nangako ako kay Adrian na wala mo nang mangyayari sa amin hanggat sigurado na ako sa kanya. Pero ito ako ngayon, hinihiga sa kama ng ama ng boyfriend ko. Hindi ko na alam kung gaano na kami katagal. Pero parang wala siyang kapagod-pagod. Halos magdamag kami. Medyo maliwanag na nang makatulog si Tito Ray. Grabe, para akong nag-workout. Ang bigat ng katawan ko. Maingat akong bumalik sa silid namin. Tulog pa si Adrian. I'm sorry, Adrian. I'm so sorry. Pinagtaksilan kita. Naligo ako muna at nagpahinga. Mabilis akong nakatulog. Nagising na lang ako nang may humahalik sa akin. Si Adrian. Ayokong makita niya ang mga bakas ng mga bawal na sandali. Pinigilan ko siya. Ayokong madiskubre niya na iniputan na siya. Nagkaroon kami ng tampuhan. Hindi ko muna siya kinausap. Nakokonsensya ako sa nagawa ko. Nahihiya ako sa sarili ko. Hindi ko na matignan ng diretso sa mata si Adrian. Hindi muna ako tumabi sa kanya. Hindi ko na kayang makausap pa siya. Hindi ko naman maiwasan na makatabi ko sa kotse si Tito Ray. Hindi kami nagkikibuan ni Tito Ray. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, naramdaman ko ang kamay ni Tito Ray. Pinigilan ko siya pero sadyang malakas ito. Ayokong pumalag masyado. Baka mapansin na kami ng pamilya ni Adrian na nasa harapan lang namin. In the end, hinayaan ko na lang si Tito Ray. Kinuha ko na lang ang cellphone ko para hindi kami mahalata. Totoo ngang matinik ito sa babae. Maging ako nakasintahan ng anak niya, nagawa niya pang makuha. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako nakakaramdam ng galit kay Tito Ray. Mas nagagalit ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung bakit ako nagparaya ng ganun-ganun lang. Nakauwi ako nang hindi ko man lang nakausap si Adrian. Makalipas ang ilang araw, tinetext ako ni Adrian at tinatawagan pero hindi ko magawang kausapin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naisip kong kontakin ang isa sa mga close friends ko. Kailangan ko ng kausap. Mababaliw ako kung itatago ko lang ito. Kailangan ko ng suporta. Sinusunog ako ng sarili kong konsensya. Isang tapat at mapagmahal na kabiyak si Adrian pero nagawa ko pa siyang pagtaksilan. Tinawagan ko ang kaibigan ko. Siya palagi ang nasasabihan ko ng mga problema ko na hindi ko masabi sa boyfriend ko. Well, mostly naman pag nag-aaway kami ng BF ko, yung friend ko ang kanlungan ko. So nag-usap kami. Gusto pa sana niyang magkita kami pero ayoko. Ayokong makita niya ako at itong dinadala ko ang sasabihin ko sa kanya. Wala akong mukhang maiharap. Sa telepono na lamang kami nag-usap.
Kinuwento ko sa kanya ang mga pangyayari simula sa una. Hanggang sa may nangyari sa amin ng tatay ni Adrian. Lahat-lahat nasabi ko sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak hanggang nagkwento na ako. Nagulat ang bestie ko sa nangyari. Hindi siya makapaniwalang kaya kong gawin ang ganong klaseng pagtataksil. Tinanong ko siya kung ano ang magandang gawin. Pinayuhan niya ako na dumistansya na kay Adrian. Masakit, oo, inaamin ko. Mahal ko pa rin si Adrian. Mahirap para sa akin ang makipaghiwalay sa kanya. Pero hindi ko rin pwedeng gawin yon nang walang dahilan. Ayokong malaman niya ang dahilan at baka hindi na niya ako mapatawad kahit kailan. Alam ko, mahihirapan ka kasi mahal mo pa siya. Pero Crystal, malaki ang pagkakasala mo. Kung ayaw mong malaman ni Adrian ang nangyari, simulan mo nang dumistansya sa kanya. Bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng lalaki? Sa tatay pa ni Adrian ka pumayag. Wika sa akin ng friend ko. Hindi ko rin alam talaga. Actually, father figure ang turing ko sa kanya. Pero may something sa kanya na sa tingin ko, na-attract ako. Ewan ko ba? Baka naman kasi maapil yung dad ni Adrian. My God, Crystal. Naman so ano na? Dapat ko na ba talagang hiwalayin si Adrian? Hindi na ba kami magkakaayos? Sa ngayon, mahirap yan, Crystal. Kahit aminin mo pa yan sa kanya, mahirap talaga. Kung itatago mo naman, konsensya mo rin ang mananakit sa sarili mo. I know mahirap kalaban ng konsensya. Nakakabaliw. Kaya sa ngayon, dumistansya ka na muna. Malay mo in the end, kayo pa rin. Kaso nakakailang naman kung magkikita kayo ng dad niya. Knowing na may something na namagitan sa inyo. Hindi na ako nakapagsalita pa ng maayos. Sa ngayon, iiwasan ko na muna si Adrian. Susundin ko ang tawag ng konsensya ko. Masakit pero dapat tanggapin. Ako ang may kasalanan. Hinihiling ko na lang na hindi malalaman ni Adrian ang katotohanan. It's almost a week ever since nahuli ko ang ex kong si Crystal at si Itay. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong maramdaman. Pero sigurado ako dito. 2 bagay ang nawala nung araw na yun. Respeto at tiwala. Nawala ang 2 yun sa isang ilap. Hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Araw-araw ko pa rin naaalala ang mga masasakit na nangyari sa akin. Nakapagtataka para sa akin ang hindi man lang ako tinext o tinawagan ni Crystal. Simula nung nagkaharap kami nung araw na yon. Wala ba siyang planong mag-explain sa akin? Isang masakit na explanation na maglilinaw kung bakit niya nagawa yun. Pero wala, kahit isang text o missed call, wala. Iniisip ko na lang na nakokonsensya na siya kaya wala siyang mukhang iharap sa akin. Pareho ko silang kinamumuhian. Pero kahit na matindi ang buot na nararamdaman ko, bakit hindi ko pa rin kayang pigilan ang pagtulo ng mga luha ko sa tuwing naaalala ko si Crystal? Sa kabila ng ginawa niya, hindi pa rin basta-basta nawala ang pag-ibig ko sa kanya. Masakit para sa akin ang mawala siya sa buhay ko. Minsan naiisip ko, ano kaya kung kontakin ko siya? Pero pinipigilan ako ng galit ko. Meron pa rin natitirang pride sa dibdib ko. Itong mga nakalipas na araw, nag-focus muna ako sa eskwela. Gusto kong ibaling ang isip ko sa ibang bagay. Masakit para sa akin ang laging maalala si Crystal. Pre, attend ka sa birthday ko sa Saturday ha? Invitation text sa akin na isang kabarkada ko. Iniisip ko na lang na maganda rin ito. Kailangan ko ng happy time. Lagi na lang akong depressed. In-invite ko rin si Ate Janet bilang +1 ko. 5:30 PM kaming nakarating sa bahay ng barkada ko. Medyo marami rin ang bisita nila. Lumapit ako sa mga barkada ko at binati ang celebrant. Happy birthday, Tol. Oh, Adrian, di ka tagay tayo. Ay pre, dala ko pala ang pinsan ko, si Ate Janet. Pakilala ko sa maganda kong pinsan. Tinginan lahat ng mga barkada ko. Hello.
Bati ni ate sa kanila. Welcome. Join ka rin dito. Tagay tayo, te. Alok ni Alan, yung celebrant. Hindi naman tumanggi si Ate Janet at tumabi na sa amin. Maaga pa lang nagtatagayan na kami. Ilang sandali pa at tinawag na kami ng parents ni Alan dahil magdi-dinner na rin. Dumating na rin ang mga parents at mga elders na bisita rin ni na Alan. Matapos ang social dinner, nagkanya-kanya ulit kami ng pwesto at balik-tagay kami. May dumating pang mga barkada si Alan at panay chicks naman. Medyo nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isa sa kanila. Kasama si Crystal. Nagkatinginan kami at mabilis niyang iniwas ang mga mata niya. Medyo napaatras siya pero napilitang lumapit sa amin nang hilain ng mga kasama niyang babae. Uy, di kayo rito, upo kayo. Aya ni Alan sa kanila. Uy, happy birthday ha. Pasensya na, ginabi kami. Wika ng isang babae. Okay lang, tagay kayo. Sabay abot ng ilang bote ng beer. Kakain muna kami. Wika ni Crystal. Pumayag naman si Alan at umalis si Crystal kasama ang dalawa niyang barkada. Napatingin sa akin si Alan. Pre, bet parang ang lamig niyo ni Crystal. Hindi man lang kayo nagkikibuan. May tampuhan ba kayo? Tanong ni Alan. Hindi ako sumagot. Tila nabasa naman niya ang nasa isip ko at tumahimik na lang rin. Okay ka lang? Tanong ni Ate Janet sa akin. Hindi nalingid kay ate ang nangyari dahil nakwento ko ito sa kanya noon. Hindi ko kayang i-deny ito kaya nasabi ko sa kanya. Okay na sana ako pero bumalik ang sakit nang makita ko si Crystal. Bumigat na naman ang loob ko. Lumagok ako ng beer. Gusto kong lunurin ang sarili. Oh, dahan-dahan naman sa pag-inom, Adrian. Tinigilan ako ni Ate Janet. Ilang sandali at bumalik na sina Crystal sa pwesto namin. Ang bigat ng atmosphere namin. Parang ayoko nang tumagal sa kinauupuan ko. Oh, di man lang ba kayo magkikibuan? Tanong ng isang barkada ni Crystal. Nakatingin na pala sila sa amin. Alan, pasensya na ha, pero aalis na lang ako. Paalam bigla ni Crystal. Tumayo agad ito at lumakad palabas. Umabot na sa utak ko ang galit ko. Hindi man lang siya makapagsalita sa akin. Tumayo ako at sinundan ko siya sa labas. Nakalabas na siya ng gate at sumunod rin ako. Ganyan na lang ba ang gagawin mo, Crystal? Halos pasigaw kong wika. Tumigil siya sa paglalakad. Ano, wala ka man lang sasabihin? Tahimik pa rin siya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Mamula-mula na ang maputi niyang pisngi at ilong. Naiiyak na siya. Hindi pa rin siya makatingin sa mga mata ko. Anong gusto mong sabihin ko? Tanong niya. Nakatingin lang ako sa kanya. I'm sorry, okay? I'm so sorry, Adrian. Mabuti pang wag mo na akong kausapin. Tapos na tayo. Sabi niya sa akin. At ikaw pang may lakas na loob na makipaghiwalay sa akin? Sige, hiwalay na tayo. Kahit kailan naman, hindi mo ako minahal eh. Ang dami mo pang arte. Yung pala, sa matanda ang hanap mo. Sabi ko naman sa kanya. Tama na, okay. Mali ako. Maling-mali ako. Pero wala kang karapatang husgahan ang pagkatao ko, Adrian. Kahit hindi mo gustong maniwala, minahal pa rin kita. Tumutulo na ang mga luha niya. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko, Crystal. Sinayang mo ang tiwalang binigay ko sa'yo. Bahala na ang karma na sumingil sa'yo. Ayaw na kitang makita. Adrian. Secret XPG. Tumalikod ako sa kanya. Naririnig ko pa rin siyang umiiyak. Pumasok ako sa loob ng bahay at nagpaalam kay Alan na uuwi na ako. Pumayag naman ito. Sumunod sa akin si Ate Janet. Paglabas namin ng gate, wala na dun si Crystal. Sumakay na kami ng taxi ni ate. Medyo hilo na ako. Magkatabi kami sa likod ng taxi.
Hindi pa rin ako kumikibo. Malayo na ang narating ng isipan ko. Ate. Ano yun, Adrian? Tanong ni Ate Janet. Ayoko pang umuwi sa bahay. Ha? Saan ka naman pupunta? Kung okay lang sana, dun muna ako sa inyo matutulog. Sige. I'm sorry about what happened sa inyo ni Crystal. Sa totoo lang, may something sa kanya na hindi ko talaga gusto eh. Napatingin ako kay Ate Janet. Lumuluha na ang mga mata ko. Nailabas ko ang galit ko kay Crystal pero nasasaktan pa rin ako. Magkahalong galit at sakit ang nararamdaman ko. Mas lalo akong naiinis dahil tila si Crystal pa ang may lakas ng loob na makipaghiwalay sa akin. Ang masakit pa, siya na nga itong may kasalanan. Hindi man lang siya nagtry na makipag-ayos sa akin. Bahala na siya. Gagawin ko ang lahat para makalimutan ko na siya. Sumandal na lang ako sa balikat ni Ate Janet. Hinawakan naman niya ang ulo ko at niyakap na lang ako. Minsan lang akong umibig. Trinaydor pa ako. Dumating kami sa bahay ni na Ate Janet. Tanging ang ina niya lang at ang mga kapatid ang nasa bahay nila. Umakyat na kami sa taas ng bahay at pinapasok ako ni ate sa kwarto niya. Shower ka muna, Adrian, para presko kang bago matulog. Nakatunga nga lang ako at nakatingin sa bintana na parang nakatanaw sa malayo. Lumapit si Ate Janet sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Mas matangkad sa akin si ate ng ilang inches. Kaya para akong batang niyayakap ng kanyang ina. I'm sorry, Ate Janet. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Bigla ko siyang nahalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Ate Janet sa gulat at hindi makapaniwala. Adrian, bakit mo ginawa yun? Nakatingin pa rin ako sa kanyang mga mata at nilapit ko ulit ang mukha ko sa kanya. Hinalikan ko siya ulit. Adrian, hindi pwede to. Pakiusap ni ate sa akin. So what, ate? Mahal naman kita. I know, Adrian. Mahal rin kita pero… Napatigil siya nang hinalikan ko siyang ulit. Malapit ko na siyang madala. Mahal mo naman pala ako eh. Wala nang problema. No, Adrian. Lasing ka lang, okay? Kailangan mo lang magpahinga. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nilayo na ni ate ang mga labi niya sa akin. Kaya hinalikan ko na lamang ang kanyang leeg. No, Adrian. Tama na. Tumatanggi siya pero hindi siya pumapalag sa akin. Tinuloy ko ang paghalik. Sininghot ko ang halimuyak ni Ate Janet. Matagal na akong nabakante. Kailangan ko ang sandaling ito para makalimot. Diniin ko pa ang katawan ni Janet sa katawan ko. Ang init sa pakiramdam. Ayoko na siyang bitawan. Adrian, ano ba? Bitawan mo na ako. Nagsimula na siyang pumiglas pero parang wala siyang lakas. Mahina ba talaga siya o sinasadya niyang hindi man laban ng todo? Hindi ko siya pinakinggan. Napayakap na siya sa akin. Muli ay hinagilap ko ang kanyang mga labi. Hindi na ako nabigo. Itigil na natin to, Adrian. Mali ito. May boyfriend na ako. Pareho kaming hingal. Alam kong mali, Ate Janet. Pero gusto kita. Gusto rin kita, Adrian. Pero… Pinatigil ko na siyang magsalita. Wala na siyang nagawa. At nagpaubaya na lamang siya. Alam ko naman na hindi nabaguhan si Janet sa ganitong bagay. Matapos nga ang mga sandaling iyon, ay pareho kaming hingal. Iniwan ko sa kama si Ate Janet at pumasok ako ng banyo. Sa galit ko at sa naipong pagpipigil ko sa katawan, pati pinsan ko ay naidamay ko na. Although matagal ko ng crush si Ate Janet, high school ako nang magsimulang magka-crush ako sa kanya. Hindi ko lang in-expect na magagawa ko ito sa kanya ngayon. Nag-shower ako sandali paglabas ko. Kumukuha ng mga damit si Ate Janet. Nagkatinginan kami. Kinakabahan ako, hindi siya nagsalita. Dinaanan niya ako at pumasok sa banyo.
Umupo ako sa gilid ng kama. Hinintay ko siyang lumabas, subalit inantok na talaga ako. At nakatulog na ako agad. Nagising ako bandang 9 AM na. Wala si ate sa kwarto niya. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Auntie Berna. "Oh, kumain ka muna, Adrian." Asan po si Ate Janet?" "Ay, maagang may pasok yun. Kanina pa umalis." Mabigat ang ulo ko. Bigla kong naalala ang nangyari sa amin kagabi. Doble-doble ang konsensyang naramdaman ko. Mabigat ang loob kong umuwi sa amin. Gusto kong i-text o kausapin si ate pero nahihiya ako. Pagdating ko sa bahay, nandun si inay. Binati niya ako at kinamusta. Hindi ko maitago kay inay ang sakit na nararamdaman ko. Kahit anong palusot ko, kilala na niya ako. Wala akong nagawa kundi ang ipagtapat sa kanya ang nangyari. Sinabi ko sa kanya ang namagitan sa ex kong si Crystal at kay Itay. Nanlaki ang mga mata ni inay at napapikit ito. Pilit na-absorb ang nakakagulat na balita. Hindi ko inamin kay inay ang nangyari sa amin kagabi ni Janet. Ayokong sabihin. Pero ang pagtataksil ni Crystal, hindi ko magawang itago sa nanay ko. Napakawalang hiya talaga ng tatay mo. Pati kasintahan ng sarili niyang anak, pinatos pa niya. Hayaan mo kakausapin ko yung demonyo mong ama. Wala man lang konsensya, walang kahihiyan. Inay, wag na po. Hayaan niyo na sila. Hindi pwede anak. Siguro yung panloloko sa akin ng ama mo, kaya kong tiisin. Pero ito, hindi na. Hindi ko mapapalampas itong kamanya-kanya. Bahala kayo, Nay. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Ayoko lang husana ng gulo. Pero ayoko rin makita pa si Itay. Kakalimutan ko na may tatay pa ako. Mabuti pa anak. Kaya dapat mag-aral ka ng mabuti para makalayo tayo dito. Sige, magpahinga ka muna. Pumasok ako sa kwarto. Alauna na ng hapon yon. At dahil sa hangover, nakatulog ako ulit. Ilang oras pa at nagising ako. Punong-puno ang pantog ko. Medyo hilo pa ako nang lumabas ng kwarto at pumunta ng banyo para umihi. Pagkalabas ko, may naririnig akong mga boses sa labas. Pumunta ako sa sala at dumungaw sa bintana na natatakpan ng kortina. Si Itay yun ah. Nasa labas ng gate na pula at nakikipag-usap kay inay. Pilit akong nakinig sa pinag-uusapan nila. Ano ba Amelia? Papasukin mo ako. Gusto kong makausap si Adrian. Pwede ba Ray? Umalis ka na. Kakausapin ko lang naman ang anak natin eh. Sige na, pagbuksan mo na ako rito. Anong anak natin? Hoy, ang kapal ng pagmumukha mo. Para banggitin mong anak mo si Adrian? Sa kabila ng kahayupan mo, lumayas ka na. Ayaw kang makita ng anak mo. Kakausapin ko lang naman siya eh. Hindi mo ba ako narinig? Ayaw ka niyang makita. Alam mo Ray, matagal kong tiniis ang palakihing mag-isa si Adrian. Pinayagan ko lang siya makasama ka para naman maramdaman niyang may ama pa rin siya. Pero anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Inahas mo ang kasintahan ng sarili mong anak. Kay bata-bata ng babae, hindi mo pinalusot. Mahal ng anak mo si Crystal. Tapos yung pala aaswangin mo lang. Huwag ka na magpapakita pa rito. Galit si inay. Lahat ng sumbat niya kay Itay, ramdam na ramdam ko rin. Alam ko ang galit ni inay kay Itay. At ako, hindi ko itatangging kinamumuhian ko na ang tatay ko. Ano ka ba? Walang nangyari sa amin ng GF ng anak natin. Yan ang hirap sa'yo eh. Kung san-san ka naniniwala. Panay chismis lang naman. Grabe ka Ray. Bilib na talaga ako sa kapal ng mukha mo. Sana ginawa na lang yung pantakip ng Titanic para hindi lumubog. Sa palagay mo ba chismis ang pinanggalingan ng mga natuklasan ko? Galing mismo yan kay Adrian at nagsumbong. Galing mismo sa anak ko ang impormasyon. Walang dahilan para magsinungaling si Adrian laban sa'yo. Nakita kong napakamot ng ulo si Itay. Tinulak niya ang gate pero nakapadlock ito. Ano ba? Papasukin mo nga ako. Kakausapin ko lang si Adrian. Nag-enjoy ka ba, Ray?
Nag-enjoy ka ba sa piling ng babaeng mahal ng anak mo? Nag-enjoy ka ba habang iniisip na mahal siya ng anak mo? Hindi nakapagsalita si Itay. Magsalita ka. Alam mo, Amelia, napupuno na ako sa bunganga mong yan. Sumusobra ka na. Bakit? Nasasaktan ka? Ha? Subukan mo lang pumasok dito at saktan kami ni Adrian. Ipapakulong kita. Sige, magsama kayong mag-ina, mga buwisit sa buhay ko. Umalis na si Itay at galit na galit. Napapabuntong hininga naman si Inay at pumasok na ng bahay. Nakita niya akong nasa sala at nakaupo. Lumapit siya sa akin. Simula ngayon anak, kalimutan mo nang may tatay ka pa. Tumango na lang ako, sang-ayon ako kay Inay. Sinusumpa kong naging tatay ko pa si Ray. Hindi ko alam na sukdulan na talaga ng kasakiman ng tatay mo. Wala siyang pinipili. Basta magustuhan niya, aangkinin niya. Bakit po, Nay? Ano po bang nangyari noon? Sino po ang babae ni Itay noon at nakipaghiwalay na kayo sa kanya? Napapikit si Inay, tila inalala ang mapait na nakaraan. Likas na babaero ang tatay mo, anak. Ilang taon pa lang kaming nagsasama at may mga nahuhuli na akong mga babae niya. Tiniis ko ang mga ito dahil ayokong masira ang pamilya natin. Gusto kong buo tayo, subalit. Natigilan si Inay. Subalit, ano po? Nagsimula ito sa mga chismis. Hindi muna ako nakinig. Pero dumating din ang panahon na ako mismo ang nakahuli sa kanya. Sino po, Inay? May relasyon ng tatay mo at si Berna, ang asawa ng kapatid niya. Ha? Nabigla ako sa revelasyon ni Inay. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Pero nahuli ko sila sa akto nung umuwi ako ng bahay ng maaga. Idedemanda ko na nga sana sila pero hindi ko nagawa. Mahal na mahal ko ang tatay mo noon. Subalit ang hindi inaasahan, patuloy sila sa kanilang relasyon hang magbunga iyon. At ang anak nilang yun ay si Janet. Nanlaki ang mata ko. Oh? Anak ni Itay at ni Auntie Berna si Ate Janet? Oo anak, huli na nang matuklasan ko ito. Hindi ko natanggap ang bagay na yun. Nang malaman ito ng asawa ni Berna, hindi kinaya ng puso niya at pumanaw ito. Maging ako, hindi ko kinayang tiisin ito. Umalis na ako at sinama na kita. Ibig sabihin, half-sister ko si Ate Janet? Napatango si Inay, hindi ko kayang tanggapin ito. Kaya pala naputol na ang komunikasyon ni Inay kina Auntie Berna. Kaya pala ayaw sumama ni Inay sa tuwing kasama namin ni natatay sina Auntie Berna. Kapatid ko pala si Ate Janet at ang masama pa, may nangyari rin sa amin. Nay, alam po ba ni Ate Janet na magkapatid kami? Oo anak, simula nung mamatay ang tatay niya, naging malinaw sa mura niyang edad ang katotohanan. Kaya pala, ang gaan ng loob namin sa isa't isa. Magkapatid pala kami. Inay, galit ka pa ba kay Ate Janet? Naku anak, hindi ako galit sa Ate Janet mo. Wala siyang kasalanan. Galit ako sa tatay mo at kay Berna. Pareho silang mga manloloko. Natahimik ako sa mga natuklasan ko. Mura pa ang isipan ko na maghiwalay sila Itay at Inay. Malaki na si Janet nang malaman ni Inay na anak pala si Ate Janet ni Itay na itinuring kong pinsang buo. Alam rin ni Ate Janet na magkapatid kami. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Natakot ba siyang aminin ng totoo? Subalit dapat kausapin ko si Ate Janet. Gusto kong maging malinaw ang lahat sa amin. Hello, Ate Janet? Hello, Adrian? Pwede ba tayo magkita? Kailan? Mamayang hapon. Wag muna ngayon. Busy pa kasi ako eh. Okay, so kailan ka pwede? Try natin sa Sabado na lang. Punta ka na lang sa bahay. Wala si na mama sa Sabado eh. Bakit na-excite akong bigla nang malaman kong wala si na auntie sa Sabado? Saan pala sila? Pupunta ata ng Bicol eh. Niyaya kasi ng pinsan niya.
Sige, sa Sabado na lang. Okay, sige. Ate Janet? Ano yun? Galit ka ba sa akin dahil sa nangyari sa atin? Ha? Hindi naman. Basta pag-usapan na lang natin yun next time, okay? Gotta go. Okay, sige, bye. Secret XPG. Mukhang galit sa akin si ate. O hindi naman kaya ay nagtatampo. Hindi pa rin ako mapalagay. Gusto kong humingi ng despensa sa kanya. Gusto kong malaman niyang alam ko na rin ang katotohanan at sana magkaayos kaming dalawa. More than a week na rin since nagkita kami ni ate. So far, hindi naman apektado ang pag-aaral ko sa mga pinagdaraanan ko ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit biglang bumaliktad ang mundo ko. First, niloko ako ng GF ko. Second, may nangyari naman sa amin ng pinsan ko na ngayon ay half-sister ko pala. Nag-enjoy man ako sa nangyari sa amin, mabigat pa rin ang loob ko. Biglang tumunog ang cellphone ko, unknown caller. Sinagot ko ito. Hello? Narinig ko ang boses na pamilyar sa akin. Crystal? Hi Han. Anong Han? Ba't ka napatawag? Ano kasi, namimiss kita eh. Medyo mahina ang boses ni Crystal, parang may sipon siya. Umiiyak ba siya? Ganon? Namimiss mo ako? Oo eh, kamusta ka na? Ang lakas naman ang loob mong kamustahin ako ah. Hindi ka pa ba titigil, Crystal? Han, please naman, patawarin mo na ako. Ilang araw na kitang iniisip. Di na ako makakain at lagi akong umiiyak. Nagsisisi na ako. Naririnig kong medyo ngarag na ang boses ni Crystal. Pinipigilan niyang humagulgol. Kahit na ganon katindi ang galit ko sa kanya, nararamdaman ko pa rin ang awa. Masakit ang ginawa niya pero minahal ko pa rin siya. Hindi na sana nangyari to kung hindi mo ako niloko, Crystal. Tapat akong nagmahal sa'yo. Pero ginawa mo akong tanga. Alam kong mali, Adrian. Alam ko yun. Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo ko at nagawa ko ang mga yon. Pero Adrian, mahal na mahal pa rin kita. Sana mapatawad mo pa rin ako. Napapikit muna ako. Gusto ko siyang patawarin. Pero gusto ko rin na pagdusahan niya pa ang kanyang ginawa. Hindi ko alam kung ano ang susundin kong desisyon. Siguro nga nagkamali lang si Crystal. Siguro totoo ang mga sinasabi niya. For the record, ito ang first time na alam kong nangaliwa si Crystal. Siguro nga dapat magpakalalaki ako at tanggapin ko na lang ang kanyang pagmamakaawa. Mabigat rin sa loob ko ang lahat. Pero baka naman may pag-asa pa kami. Baka naman maayos rin ang lahat. Sige, pinapatawad na kita. Talaga, Adrian? Totoo ba ang naririnig ko? Pinapatawad mo na ako? Rinig ko ang biglang sigla sa boses ni Crystal na parang nabawasan siya ng mabigat na dinadala. Oo, pinapatawad na kita. Pwede ba tayo magkita, Han? Miss na kita eh. Hindi ko alam kung bakit ako nangiti. Bakit ako masaya. Tila nabura bigla ang galit sa puso ko. Mahal ko pa nga siguro si Crystal. Mamayang hapon, free ako. Sige, magkita tayo sa mall, malapit sa MRT ha. Okay, sige. Han? Oh, I love you. Napanganga ako, gusto ko siyang sagutin. Gusto kong sabihin. Pero bakit parang nagdadalawang isip pa ako? Para akong napaso ng mainit na tubig at babalik ulit sa tubig para subukan kung mainit pa rin. Crystal, sorry kung hindi ko masasagot yan. Pinapatawad na kita sa ginawa mo. Pero hindi pa ako handa para makipagbalikan sa'yo. Ganun ba? Okay, sige.
Sana magkaayos na tayo, Han. Sige, ingat ka. Mwah. Biglang super sweet siya sa akin. Ganito ba ang ginagawa ng manloloko? Todo sweetness para mapaamo ang nasaktan niyang partner. Di ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at pumayag akong makipagkita pa sa kanya. Hindi ko alam ba't parang nagsisisi akong patawarin siya. Parang gusto ko pa siyang saktan. Pero ang isang bahagi naman ay gusto na siyang makita. Buong araw akong hindi makafocus sa school. Ang dami kong iniisip. Natapos ang klase at mabilis akong lumabas ng gate. Sumakay agad ako ng bus patungong MRT North. Tinignan ko ang cellphone ko. May 3 text na ako at isang missed call. Mukhang galing lahat kay Crystal. Han, pupunta na ako sa mall. See you there. Tapos na ba ang pasok nyo? Dito na lang ako sa may Starbucks nakaupo. Han, where ka na? Napangiti ako sa loob ng bus. Nag-text ako sa kanya at sinabi kong parating na ako. Ilang sandali pa at narating ko na ang North EDSA. Medyo matraffic na rin dahil maggagabi na. Nilakad ko ang overpass at pumasok sa mall. Hinanap ko agad ang Starbucks. Malayo pa lang ako, nakita ko na siya. Alam ko ang forma ng katawan niya kahit nakatalikod pa siya. Nakalugay ang buhok ni Crystal at sleeveless na white. Mukhang nakaskirt rin siya, halatang nagayos. I'm here. Tumalikod siya nang marinig ako at napangiti. Han! Tumayo agad siya at yumakap sa akin. Para akong nawawalang tao at natagpuan niya. Mahigpit na yakap niya na talagang ramdam kong miss na niya ako. Mas lalo siyang bumango. O baka naman hindi na ulit ako sanay sa amoy niya. Tumingin siya sa akin at nakangiti. Mapula na naman ang mga lips niya. Buti nakipagkita ka sa akin. Kanina pa kasi ako rito eh. Pasensya na, traffic lang. Kumain ka na ba? Hindi pa. Umiiling siya na parang bata at nakangiti. Sige, kain muna tayo. Naglakad kami at niyakap niya ang kanang braso ko na parang ayaw humiwalay. Pumunta kami sa isang fast food joint. Dahil sa maraming kumakain, hinahanap ko na si Crystal ng pwesto at ako na ang nag-order. Pagbalik ko, nasa isang sulok siyang nakapwesto at nagte-text. Bago ang cellphone niya. Kaya siguro bago rin ang number niya. Nakita niya ako at ngumiti siya na ubod ng tamis. Han, selfie tayo. Umupo ako sa tabi ni Crystal at kumuha siya ng picture namin. Actually, asiwa pa ako. Parang lumalaban ang katawan ko sa mga galaw ni Crystal. I guess hindi ko basta-basta mawawala ang ginawa sa akin ng ex ko na ngayon ay todo bigay para maging okay kami. Tumingin siya sa akin. Han, bakit ang tahimik mo? Please, wag mo muna akong tawaging Han. Okay, sige. Pero kala ko okay na tayo. Okay na so far, pero wag mong madaliin. Naalala mo ba kung gaano ako katagal nanligaw sa'yo noon para pasagutin ka? 2 months lang naman yun ah. I know, pero kung iisipin, ang tagal nating nagkasama at marami tayong dinaanan pero… Mukhang nabasa ni Crystal ang iniisip ko. Nalungkot ang mukha niya. Huwag muna nating pag-usapan ng tungkol dyan, Adrian. Kung okay lang sana. Pakiusap niya sa akin. Iniiwasan niya ang sakit ng kahapon. Okay, sige. Medyo kumalma naman ang aura namin. Matapos kaming kumain, nag-ikot-ikot muna kami at nang mapagod ay hinatid ko na siya pauwi. Madilim na nang makarating kami sa boarding house niya. Pinapasok niya ako sa bahay. Mabilis bumalik ang nangyari
nung mga nakaraang linggo. Dito ko sila nahuli ng Itay. Bumigat na naman ang dibdib ko. Apektado pa rin ako sa nangyari. Tumingin siya sa akin nang makarating na kami sa pinto ng kwarto niya. Naalala kong dito ko mismo ako sumilip sa kanila. Naging saksi ako sa kataksilan ng kasintahan ko. I know, Adrian. I know. Please, huwag ka muna umalis. Hinawakan ni Crystal ang kanang kamay ko. Malamig ang kamay niya. Binuksan niya ang pinto at marahan akong hinila papasok. Tulala pa ako. Malayo pa ang isip ko. Upo ka muna sa kama. Utos niya at otomatikong napaupo naman ako. Tumabi siya sa kaliwang bahagi ko. Nilapit niya ang mukha niya sa pisngi ko. Hinimas niya ang kaliwang kong kamay na nakapatong sa kaliwang tuhod ko. I'm sorry. Please Adrian, patawarin mo ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko napigilang tumulo ang luha ko. Pinawi niya ang mga luha sa mata ko. Huwag ka na umiyak, Adrian. Please. Nasasaktan rin ako. Medyo namumula na rin ang mga mata niya. Niyakap niya ako at napahagulgol siya. Nasa loob ako ng kwarto ni Crystal. Amoy ko ang halimuyak niya na nagkalat sa buong kwarto. Tandang-tanda ko pa noong first time kong maamoy ang bango niya. Nabihag niya ako. Maganda siya, sexy at mabango, pero higit sa lahat, matalino at mabait. Matagal kong pinapangarap na ipadama ang aking pagmamahal. Hindi ako pinagbigyan ni Crystal, pero mabilis siyang bumigay sa tatay ko. Hindi ko alam kung kailan o paano nagsimula ang relasyon nila. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip ko nang maramdaman kong hinahalikan na pala ako ni Crystal. Napaharap ako sa kanya at hinuli niya ang mga labi ko. Hindi ko pa naranasan ang halikan niya ako ng ganito. Tumigil siya at tumingin sa akin. Tinulak niya akong pahiga sa kama niya. Ibang-iba ang aura ni Crystal. Bumalik sa akin ang ilang beses niyang pagtanggi noon. Bakit ngayon ang bilis ng kanyang pagpayag? Bakit ngayon parang wala na lang? Walang effort. Hindi pwede to. Ayoko ng ganito. Crystal, wait. Pinigilan ko siya. Hinawakan ko ang mga bewang ni Crystal at tinulak palayo. What's wrong? Pagtataka niya. Alam niyang ito ang matagal ko nang hinahanap. Matagal ko nang kinukulit siya noon. Pero bakit pumalag ako? Noon siguro, in a heartbeat, baka sinunggaban ko na siya. Pero umurong ako. I'm sorry. Tumayo ako at nagayos para akong natataranta. Han? Han, saan ka pupunta? Nakaharap na ako sa pinto. Gusto ko nang umalis. Ayoko na. Humarap muli ako kay Crystal. Pagtataka ang gumuguhit sa mukha niya. Crystal, siguro noon hindi ko matatanggihan ang alok mo ngayon. Pero wala na eh. Hindi na tulad ng dati. Hindi ko magagawa to. What? Bakit, Adrian? Dahil pa rin ba to sa tatay mo? Hindi lang yan, okay? Oo, gusto ko may mangyari sa atin. Pero magagawa ko lang yun pag nasa mood ako. Pag may feelings ako. Okay, so that's it. Wala ka ng feelings sa akin. Hindi mo na ako mahal, ganon? Napakamot ako ng ulo. Sinaktan mo ako, okay? Ang sakit-sakit ng ginawa mo, Crystal. Hindi ko alam kung ano ang ire-reaction ko nang malaman kung may nangyari sa inyo ni Itay. Bakit siya pa? Bakit ginawa mo yun? Hindi ko alam. Tama na, Adrian, please. Napayuko ako. Napapaluha na naman ako. Umiyak na rin si Crystal. Aalis na ako. Tumalikod ako at umalis ng kwarto niya. Lumabas ako ng boarding house at naghanap ng masasakyan. Iniwan ko siyang umiiyak.
That's the second time hindi ko ito magagawa. Not yet. I need time to heal. I need time to think. Tuloy ka, Adrian. Pinapasok ako ni Ate Janet sa bahay nila. Tahimik sa loob. Kaming dalawa lang ang naririto. Mas kalmado ako kung kaming dalawa lang. At least walang istorbo sa amin. Umupo ako sa kahoy na Cleopatra sa sala. Nagtimpla si ate ng isang pitcher ng lemon juice at may 2 baso. Kasama ang pandesal malunggay. Oh, snack muna tayo. Sensya na, sobra lang itong tinapay namin kanina. Kasi maagang nagsialisan sina mama eh. Okay lang ate, busog na ako. Juice na lang muna. At uminom muna ako ng juice. Nagkatinginan kami. Medyo nakakailang. Hindi ko alam paano ako magsisimula. Kamusta ka naman? Si Ate Janet na ang nagsimula. Okay naman ate, ikaw ba? Eto, so far busy na kasi. Malapit na matapos ang project namin. Uy, balita ko, nagkaayos na kayo ni Crystal. Totoo ba yun? Ha? Saan mo naman nakuha yan? Nakita ko sa timeline niya sa FB. May picture pa nga kayong magkasama eh. Sandali, ipapakita ko sa'yo. Nag-open siya ng Facebook at pinakita sa akin ang status ni Crystal. Ayun nga ang picture namin na mag-selfie kami sa mall. May nakalagay na caption at feeling relief. So happy to be with him again? Yan ang nakasulat na caption. Naalala kong in-unfriend ko na si Crystal sa FB kaya hindi ko alam ang mga post niya. Medyo matagal na rin akong hindi nakaka-update. Hindi ko na alam kung anong bago sa timeline ko ngayon. Di naman sa nagkaayos kami. Pero once na lang yan na magkita kami. Gustong gusto niya patawarin ko siya at magbalikan kami. Halos desperada na nga ang mga kilos niya eh. Ewan ko ba, ang weird niya na. Ha? Ganun ba? So pinatawad mo na siya? Well, sinabi ko sa kanya na pinatawad ko na siya. Pero not fully 100%. Kasi it's too early for me to tell kung okay na at matatanggap ko na ang nagawa niya sa akin. Mabigat pa rin eh. I guess, yung binigay kong kapatawaran ay nasa 70% pa lang. Out of love and respect for her on my part, di naman ako bato na hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko rin kayang tiisin siya ng ganun. Napangiti si Ate Janet sa akin. Naku Adrian, in love ka nga talaga. Ha? I guess so. Well, wala eh. Sinayang niya. Nakakalungkot naman. Kung sino pa tong lalaking nagmahal ng totoo, siya pa ang niloko. Minsan ka na nga lang maka-encounter ng ganong klaseng guy, tapos sinayang lang ni Crystal. Ramdam ko ang inis ni Ate Janet. Tumahimik kami sandali, uminom ako ulit ng juice. Ate, gusto ko sanang humingi sa'yo ng despensa sa nangyari sa atin. I know bawal yun nangyari pero… Okay lang Adrian, huwag ka na mag-alala dun. Hinawakan niya ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Meron din sana akong sasabihin sa'yo ate. Ano yun? Alam kong half-sister kita. Anak ka ni Itay. I know alam mo rin ito noon pa. Pero bago ko lang nalaman. Napanganga si Ate Janet. Napapikit siya ng mata. I guess, lumalabas na rin ang katotohanan. Ate, bakit? Kung alam mong half-siblings tayo, bakit mo hinayaang may mangyari sa atin? Lumapit si Ate Janet at tumabi sa akin sabay yakap. Niyakap niya ako ng buong lambing. Kasi mahal kita, Adrian. Ayokong nahihirapan ka. Nakikita kong minahal mo si Crystal at nasaktan ka ng labis. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan kasi wala naman akong karapatang manghimasok sa inyo. Besides, lasing ka nun at ako rin. Dahil mahal kita, hinayaan na lang kita nung gabing yun. Yun siguro ang paraan ko para matulungan kita sa masamang nararamdaman mo. Kaya pala, yung pinagbigyan ka lang
kasi naawa siya sa'yo. Mas nalungkot tuloy ako, imbis na matuwa. Nangyari lang yon kasi nag-alala si Ate Janet sa akin. Kung may award lang ng Ate of the Year, baka nanalo na si Ate Janet. Grabe ka ate, iba ka rin. Pero wag na natin ulitin yun, Adrian. Noon pa, mahal na mahal kita bilang kapatid ko. Kaya wag na natin uulitin ang nangyari nung gabing yun. Tumango na lang ako sa kanya. Sayang, iisa pa sana ako ngayon eh. Ha? Sira ka talaga. Sabay kurot sa tagiliran ko. Pero ate, sa totoo lang, matagal na kitang crush eh. Kaya hindi ko napigilan ng sarili ko nung gabing yun. Kasi hindi ka naman pumapalag. Ulol, pumalag kaya ako. Ang lakas mo nga lang. Pero Ate Janet, iba ka talaga. Tama na yan, uy. Ikaw talaga. Once lang yun, Adrian ha. Para akong nai-excite bigla. Adrian oh, nakatitig ka na naman. Naku hindi no. Naku tama na nga yan. Baka magkasala pa ako eh. Nilabanan ko ito. Ayokong sumuko ang katinuan ko. Nirerespeto ko si Ate Janet. Mahal kita Ate Janet. Swerte ko at naging ate kita. Pero kung hindi tayo magkadugo, baka niligawan kita. Naku, wala kang pang pag-asa sa akin. Ate naman eh. Pero Adrian, mag-ingat ka pa rin ha. Kaduda-duda kasi ang kilos ni Crystal eh. Hindi naman sa nagmamarunong ako ha. Pero kakaibang ginagawa niya. Especially na hindi naman siya ganun dati. So ingat ka lang. Ayokong masaktan ka na naman. Tumango ako, tama si Ate Janet. Niloko na ako ni Crystal. Hindi ako dapat magpautulang sa kanya ng ganun-ganon. After namin mag-usap, nagpasya na lang kaming mag-movie marathon. Maayos naman ang naging araw ko kasama si ate. After ng weekend, balik ay eskwela na ulit ako. Same as usual pa rin ang klase. May boring at may kwela moments. 4 PM na nang matapos ang last subject ko at nagpasya na akong lumabas ng school ground. Paglabas ko ng gate, Adrian! Napahinto ako nang may tumawag sa akin. Tumalikod ako. Si Itay papalapit sa akin. Uuwi ka na ba? Hatid na kita. Hindi ako makapagsalita. Hindi rin ako makagalaw. Gusto kong umatras pero nasa harapan ko na si Itay. Anong ginagawa mo rito? Secret XPG. Matagal na kitang gustong makausap, Adrian. Halika, doon tayo sa kotse mag-usap tayo. Ang tindi ng galit ko. Napakamao ang kamay ko. Gusto ko siyang sapakin, murahin at itakwil. Kaso natatakot ako. Tatay ko pa rin siya. May mga boundaries at linya akong hindi dapat kinokross. Nanaigang pagiging anak ko. Napasama ako sa kotse. Gusto kong ilabas lahat ng galit sa kanya. Magkatabi kami ni Itay sa sasakyan. Nasa front seat ako at siya nasa driver seat. Mabango ang loob ng sasakyan. Kakaiba ang amoy. Tahimik akong nakatingin sa malayo. I know, Adrian. Hindi mo ako mapapatawad sa ginawa ko. Pero humihingi pa rin ako ng despensa sa'yo. Hindi ko dapat ginawa yun, pero nangyari na ang nangyari. So pasensya na anak. Nagiinit na ang ulo ko. Pinipigilan ko pa rin ang galit ko. Pero grabe, pasensya lang ang kaya niyang sabihin. Hindi sorry. I know marami kang katanungan. I know marami kang gustong malaman. This is the time para explain ko sa'yo ang lahat anak. Para saan pa? Well, para maliwanagan ka sa nangyari. Alam mo anak, sa totoo lang. Wala na akong paki sa paliwanag mo. Ni minsan hindi kita sinuway. Nirespeto kita. Sinunod ko ang mga gusto mo. Pero ano tong ginawa mo sa akin? Gawain ba yan ng isang ama? Napaluha na ako. Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Napayuko ako. Hindi mo na ako nirespeto bilang anak? Okay.
Sige, tama na yan. Pasensya na, nadala lang ako. Gusto ko lang na mag-usap tayo. This is coming weekend, aakyat na ulit ako ng barko. Gusto ko lang na magkaayos tayo bago ako umalis. Wala akong planong makipag-ayos sa'yo. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Simula nung tinrider mo ako, hindi na kita tinuring na ama. Hoy Adrian, huwag mo akong ginaganyan ha. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko para buhayin ka. Kahit walay kami ng mama mo. Wala kang mapapala sa ganong klaseng babae, Adrian. Alam mo bang nakikipaglandian pa yung GF mo sa akin nung nasa barko pa ako? Mas makatipas sa galis ng aso yung babaeng yan. Grow up, okay? Magpakalalaki ka at maghanap ko ng iba. Marami pang isda sa paligid. Bata ka pa, kaya huwag mong sayangin ang puso mo sa isang katulad niyang si Crystal. Hindi ko na kinaya ang mga pinagsasabi ni Ray. Lumabas ako ng sasakyan at mabilis na naglakad palayo. Adrian, bumalik ka rito. Hoy, Adrian. Para akong bingi na diretsyong palayo ang lakad. Hindi na siya nag-iskandalo at hindi na ako hinabol. Nakasakay na ako ng jeep pa uwi. Isusumbong ko siya kay inay. Walang hiya talaga yang si Ray? Walang hiya? Nay, kanang sumigaw. Maririnig tayo ng mga kapitbahay. Ay, pasensya na anak. Na high blood lang ako. Hay nako. Bilib na talaga ako sa kapal ng mukha ni Ray. Nay, bakit niyo ba nagustuhan yun? Sobrang babaero naman nun. Naku, ewan ko ba. Noon kasi anak, mahilig ako sa mga barkada-barkada. At dun ko nakilala si Ray. Alam kong babaero siya noon pero wala Napaibig niya ako. For a couple of months ay naipakita niyang kaya niyang maging matino. Kaya nagpakasal ako sa kanya. Hindi ko naman alam na may relasyon pala sila ni Berna. Nakasintahan pa ng kapatid niya. Ay nako. Napakamat na lang ako ng ulo. Siya ang dahilan kaya gumulo ang buhay namin. Sinubukan ko siyang tanggapin bilang ama noon. At nirerespeto ko talaga siya kahit na maraming reklamo si inay sa kanya. Ngayon, tuluyan nang naputol ang ugnayan namin bilang mag-ama. Sa mga nakalipas na araw, madalas nakikipag-text sa akin si Crystal. Nire-replyan ko naman siya pero sadyang iba na ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ko na siya nilalambing tulad ng dati. Nabalitaan ko ring bumalik na ng overseas si Ray. Sinabi sa akin ni Ate Janet, lumipas ang 2 buwan, mas inatupag ko na lang ang pag-aaral. Tama rin ang sinabi ni Ray sa akin noon. Dapat magpakalalaki ako at tibayan ng loob. Kailangan ko nang mag-move on. Dapat i-google ko na lang ang focus ko sa eskwela kasi ito rin ang makakatulong sa akin balang araw. Twice every month ay nagkikita kaming dalawa ni Crystal. Nabawasan na rin ang nararamdaman ko sa kanya at tinuturing ko na lamang siyang kaibigan. Pero minsan, hindi naman siya nagrereklamo. Pero minsan, hindi rin niya matiis na lambingin ako tulad ng dati. Siguro umaasa pa rin siyang magkakabalikan kami sa huli. Minsan, inaya niya ulit akong pumunta sa boarding house niya. Ayoko namang magtampo siya, kaya pumayag na rin ako. Dumating ako ulit sa boarding house ni Crystal. Last 2 minutes na nandito ako, masakit ang hatid sa aking puso. Pero ngayon, medyo mas okay na ako. Parang nagkaroon ako ng defense sa mga masasakit na alaala ko sa bahay na to. As usual, pinapasok niya ulit ako sa kwarto niya. Nabigla ako nang may nakita akong mga alak at pulutan sa loob. Crystal, hindi ka nagsabi na magtatagayan tayo. Anong okasyon? Hindi mo ba naalala? Napaisip ako ng malalim. Tinignan ko ang petsa. Anniversary pala namin ngayon nung kami pa. Hindi ko alam pero napangiti akong bigla na makita ni Crystal ang ngiti ko. Para siyang Christmas light na lumiwanag at napangiti ng ubod ng tamis. I see, naalala mo rin Adrian. Yap, ikaw talaga. Alam mo namang nakaraan na yun .
Gusto ko lang kahit ngayon lang, i-celebrate pa rin natin. Kung okay lang sa'yo. Sure, why not? Umupo ako sa isang maliit na silya at hinanda ang inumin. Vodka ang binili ni Crystal at may ilang kalamansi. Kumuha ako ng plastic container at hinalo ang kalamansi juice sa vodka at may kasamang asukal. Shinake ko ito at nilagay sa isang pitcher. Tumungga ako sa shot glass at tinagayan ko si Crystal na nakaharap sa akin at nakaupo sa gilid ng kama niya. Ang ganda pa rin niya, walang kupas. Sexy pa rin at napakakinis ng kutis. Ininom niya ang vodka at may tumulo sa gilid ng labi niya. Dinilaan niya ito ng dahan-dahan na parang natatakam. Sinadya niya ba yun? At sabay ngiti sa akin. What? Wala naman, ang ganda mo pa rin. Ah, thanks. Ikaw nga eh. Ang cute mo pa rin. Cute? Hanggang cute lang? Oo na, gwapo na nga eh. Tuloy lang kami sa inuman. 2 bote ang naubos namin ni Crystal. Muntik pa akong matumba nung tumayo ako bigla. Hilo na pala ako at may tama na. Hindi ko naramdaman nung nakaupo pa ako. Humiga naman si Crystal sa kama. Pinupunas-punas niya pa ang mapuputi niyang mga paa sa bedsheet na parang nangaakit habang nakatitig sa akin. Dito ka na muna, Adrian. Tabi tayo matulog, ha? Malumanay niyang wika sa akin. Inaakit na naman ako ni Crystal. Pero inaantok na rin talaga ako. Humiga ako sa tabi niya. Mabilis pa sa 4:00 ang galaw ni Crystal at pumatong sabay halik. Crystal, wait, nahihilo pa ako. Relax ka lang dyan, akong bahala. Hinayaan ko na siya, nakahiga lang ako. Ramdam ko ang kiliti ng bawat dampi ng mga labi ni Crystal. Ako naman ay nakatingala lang sa kisame ng plywood. Umiikot na ang pakiramdam ko. Pumikit ako pero ganun pa rin. Umiikot pa rin. Hinayaan ko na lang na dalhin ako ng alak. Mabigat na ang mga mata ko para ibuka. Hanggang magdilim na ang paligid at nawalan na ako ng ulirat. Nagising akong bigla, medyo hilo pa rin ako. Tumayo ako sa kama, naka-boxer shorts na ako. Tinignan kong mahimbing ang tulog ni Crystal. Anong nangyari kanina? Tinulugan ko si Crystal. Natawa na lang ako sa sarili. Lumabas ako ng kwarto at pumunta sa banyo nila na nasa dulo ng hallway. Umihi ako na sobrang tagal. Pagyawang-gewang pa akong bumalik sa kwarto. Anong oras na ba? Alam ko 10 PM kami natapos mag-inuman at ngayon 4 AM na pala. Pinagmasdan ko lang si Crystal. Nakatalikod siya sa akin at kita ko ang maputi niyang katawan. Pansin kong may mga bakas ng lipstick ang dibdib ko. Naganap ako ng pamunas. Binuksan ko ang plywood na aparador sa gilid ng kwarto, malapit sa nakasaradong plywood na bitana. Andito ang mga damit ni Crystal. Baka may panyo o tissue dito. Napansin ko ang isang brown na panyo. Hinugot ko ito at nagulat ako nang may lumabas na bagay. Teka, cellphone to ah. Yung lumang cellphone ni Crystal? Hindi niya na siguro ginagamit. Out of instinct, binuksan ko ito. 80% pa ang battery niya. Ibig sabihin, ginagamit niya pa rin ito. Tinignan ko ang inbox pero wala naman masyadong kapansin-pansin. Nag-check pa ako. Sinulyapan ko muna si Crystal pero tulog siya. Napansin ko ang messenger niya. Naalala kong dito sila nagkakausap dati ni Ray. Pagbukas ko, hindi nga ako nagkamali. Pinaka-recent conversation niya ay kay Ray. Binuksan ko ang data niya para makasin ako. Online na siya. Binuksan ko ang conversation thread nila ni Ray. Last conversation nila ay kahapon lang. So that means regular silang nag-uusap. May communication pa rin sila kahit wala na si Ray dito sa Pinas. Para akong nalulunod
nang bumigat ang dibdib ko at nahirapan na naman akong huminga. Binasa ko ang mga usapan nila. Nagkakamustahan sila at nag-uusap ng mga araw-araw na ginagawa. Sobrang sweet. Dito ko na nakumpirma na meron talaga silang relasyon ni Ray. Ang sarili kong ama, hindi na nakontento. Napagtanto ko rin na kaya pala may bagong cellphone at number si Crystal dahil binilahan siya ni Ray. At itong lumang cellphone at number niya ang ginagamit nila para mag-usap. Marami pa akong binasa. May mga part na ako ang napag-uusapan nila. Gusto ni Crystal makipagbalikan sa akin pero ayaw ko na raw. Sabi naman ni Ray na okay lang na maging kami ni Crystal basta sekreto pa rin silang dalawa na ituloy ang relasyon nila. Pero mas lalo akong ninerbiyos nang mabasa ko ang conversations nila nung 4 days ago. Hindi ko na kinaya pang tapusin ang conversation nila. Grabe talaga, todo bigay na si Crystal kay Ray. Ang sakit pa rin ng lahat. Kahit na hindi kami, nasasaktan pa rin ako. Kakaibang feelings ang nararamdaman ko. Magkahalong galit, selos at init. Binalik ko ang cellphone niya sa aparador. Sinara ko ito at sinulyapan ko si Crystal. Tulog pa rin siya. Lumapit ako sa kanya at tumabi ako kay Crystal. Brian? Adrian? Nagising na si Crystal. Umarap siya sa akin at sinunggaban ko agad ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Crystal sa sorpresa. Kahit amoy alak pa ang bibig niya, wala akong pake. Umiingay ang kahoy na higaan. Agad-agad ay nakaramdam na ako ng rurok ng ligaya. Naman binitin mo na naman ako. Tila iritado si Crystal. I don't care kung nabitin ka, Crystal. Basta ako, tapos na ako sa'yo. Ayaw na kitang makita. This is the last time na magkasama tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinignan ko ang mga mata niya. Alam kong may relasyon pa kayo ni Itay. Nabasa ko ang mga usapan niyo sa messenger ng luma mong cellphone. Nangangatal si Crystal. Hindi siya makapagsalita. Wala siyang maidahilan sa akin. Alam mo, iniisip ko na rin sana na baka may chance pa tayo. Pero pagkatapos ng natuklasan ko, tapos na ako sa'yo. Magsama kayo ni Ray. Pareho kayong mga taksil. Parehong mga traidor. Nagbihis na ako agad. 5:40 AM na rin at medyo maliwanag na. Adrian, wait. Sinara ko na ng malakas ang pinto. Dire-diretso akong lumabas ng boarding house. Pagkalabas ko, sinamyo ko ang malamig na simoy ng hangin. I feel free. Mag-subscribe sa Secret XPG.